Maganda ang tanawin dito sa Sambuanga. Malaki ang pagkakaiba sa Maynila. Puno ng galit at dahas sa Maynila. Ngunit hindi ko masisisi ang mga tao ro dahil meron silang pinaglalaban. Nabagay na aking pinaglalaban mula noon pa. Ako si Pio. Isa ako sa mga taong nakakita at nakaranas ng dahas ng mga Espanyol noong tayo ay kanilang sinakop. Hindi naging maayos at tangkop sa mga Pilipino ang mga naging pamamalakad ng mga Espanyol. Patong-patong ang buwis at sandamakmak ang katiwalian. Isa sa mga tumatak sa aking isipan at sa tingin ko'y bibit-bitin ko hanggang aking kamatayan ay ang pagiging miyembro ng Katipunan. Ang aking mabuting kaibigan na si Andres ang naging hudyat upang mabuo ito. Naaalala ko pa ang kanyang mga sinabi upang hikayatin ako sa pagsali. Pio, ano yung naisip? Napakadelikado ng binabalak, Andres. Hindi madali ang bumuo ng lihim na pagpupulong, lalo na ito'y kontra sa mga Espanyol. Ngunit, hindi mo ba naisip na sumasobra ng mga Espanyol? Patong-patong na ang buwis, Pio. Ilang mga manggagawa pa ba ang magtatrabaho ng hindi nababayaran? Nauunawaan ko ang iyong layon, Andres. Nakikita ko ang makapalagayang ito at makakaasa kang isa tayo ng layon at hangarin para sa ating mahal na bayan. Ngunit kulang tayo, Andres. Sino pang liban sa akin ang nakakalam ng iyong plano? Hindi ako lalapit sa iyo kung hindi pa buong aking plano at desisyon. Nakausap ko na sina Ladislaw, Plata, Valentin, Jose Dizon at si Deodato. Handa silang lumaban, Pio. Hindi ko maisa sa katuparan ng planong ito kung hindi dahil kay Dr. Jose Rizal. Huwag mo sabihin sa akin na si Pepe ang naging ehemplo sa pagbuo ng sosyedad na ito. Hindi matutuwa si Pepe pag nalaman niya ito. Nakulong si Pepe dahil sa reformasyon na kanyang ninanais. Sa tingin mo kaya niya pagsakripisyo ang katiting na kalayaan na meron siya? Ngunit, naparito ka ba upang tulungan mo akong kumbinsihin si Rizal, Pio? Isa siyang ilustrado. May pinag-aralan at kilala ang kanyang pamilya. Mas marami ang magiging kasapi natin kung siya ay makakasama. Paano tayo manghihikayat ng mga membro? Hindi natin kilala kung sinong kalaban at kakampi sa ating mga kapwa. Kaya't sumama si Pepe, Andres. Hindi ito magiging madali. Hindi magiging madali pero bumuo na kami ng proseso. Bago makasali ang isang bagong miyembro, dapat ito ay kilala ng kasalukuyan nito. Pamilya, kaibigan, o kakilala man. Basta buo ang tiwala na may kaibigan. Lumipas ang buwan ngunit hindi naging ganon kadali. Ang paghahakot ng mga miyembro sa lihim na grupong binuo nila Andres. Mula sa miyembro hanggang sa sandata, hindi mawawari na kami ay naghihikaos. Kaya napagdesisyonan nila Andres na ihain sa inisasyon ng mga miyembro ng kanilang samahan. Noong umabot ng 100 ng mga miyembro ng Katipunan, noong Oktobre ng taong ika-18 at 72, nagkaroon ng halalan sa samahan at si Deodato ang naging supremo. Noong sumunod na taon, si Ramon Basa ang naging pinuno. Lumago ang samahan sa mga sumusunod na taon. Mula sa Tondo, kami ay umusbong sa mga nalalapit na probinsya ng Cavite, Bulacan at Pampanga. At dahil sa paglago ng Katipunan, sinigurado ni Andres na lahat ay dadaan sa inisasyon upang patunayan ang kanilang katapatan. Upang manatiling sekreto ang Katipunan, gumamit kami ng mga sagisag upang hindi kami makilala ng kung sino mang hindi kasapi. Ano ang iyong gagamitin sa gisag? Ibong dilaw. Mula sa 300 na kasapi, umabot kami bilang 30,000 sa loob ng 4 na taon. Aking naaalala nung kami ay nagkaroon ng pagpupulong sa kuweba ng Paminitan. Dito namin isinigaw ang aming pagnanais na makamit ang kalayaang matagal na naming pinapangarap para sa Pilipinas. Parito ang mga anak ng bayan, hinahanap ang kalayaan! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Nabuo rin ang kartilya noong sumali si Emilio Jacinto sa aming samahan. Siya ang naging ugat upang magkaroon kami ng nararapat na moralidad para sa Katipunan. Noong naging panatag na ako sa kasalukuyang estado ng Katipunan, aking pinuntahan si Pepe. Siya na lamang ang kulang sa revolusyong ito at kahit pat alam kong delikado ang paghihikayat sa kanya, alam kong kailangan ko itong gawin. Hindi mo na dapat ako pinuntahan sa lugar na ito, Pilyo. Pepe, naparito ako upang... Ano? Ang lihim na organisasyon ni Senyor Andres? Konkreto ng pagpaplano. Marami na tayo. Ikaw na lang ang hinihintay, Pepe. Masasabi nga natin na marami tayo. At masaya ako, nagagalak ako na kayo ang lumalaban para sa ating kalayaan. Ngunit Pio, hindi pa tayo handa. Kahit sabihin mo marami ang kasapi sa organisasyon na ito, hindi pa sapat.
Marami nga tayong pulbura, ngunit sapat ba yun para labanan ng mga Kastila? Pio, hindi pa tayo handa. Kung hindi ngayon, kailan? Sa dulo ng aking isipan, alam kong tama si Pepe. Matalinong tao ang aking kaibigan, at alam kong kulang ang aming gamit upang lumaban. Ngunit namayagpag sa amin ang pakiramdam na lumaban. Ngunit hindi namin napansin na unti-unti na pala kami nauubos ng kalaban. Aaminin ko, hindi perpekto ang organisasyon na aming nabuo. Ngunit hindi namin inakala na pagtataksilian kami ng aming sariling kasamahan. Binuo ni Andres ang katipunan nang hindi dahil lang sa kanyang pamilya, kundi sa kanyang pagmamahal sa bayan na ito ay mapalaya. Ngunit hindi namin nakakalain na ito'y sisirain lamang ng makasarili naming kasamahan. Ngunit sumiklab ang labanan nang dahil sa isang taong sarili lang ang kanyang iniisip. Magandang hapon, General. Naparito ako pang ibalita sa inyo yung mga balita na nangyari dito sa kampo sa Pasig. May mga nahuhuli kaming ilan na kumuha ng mga armas at mga nagsasagawa ng mga lihim na pagpupulong. Meron ka ba maihay na patunay? Nagsasagawa ka na ba ng pag-iimbestiga? Baka naman pananakot lang ng mga Indio na wala namang kalaban-laban sa atin. At kung sakaling may mahanap kang ebidensya laban sa kanila, huwag kang magdadalawang isip na arestuin sila. Masusunod, General. Babalita kita kung may mangyari ulit at malaman kami. Apolonio, napapansin mo ba? Halos isakripisyo na natin ang ating kalusugan sa pagtatrabaho mula araw at gabi. Ngunit hindi pa rin sapat ang binibigay nila sa akin. Naiintindihan kita, Teodoro. Hindi rin naman sapat yung 2 pisong itinaas sa ating sweldo para matustusan ang aking pamilya. Tama ka naman, naiintindihan kita. Ngunit, di ba kasalanan mo rin naman kung bakit may mga nawawalang kagamitan dahil sa pagpapatuloy ng pagkalat ng kalayaan? Sumusunod lamang ako sa utos sa Apolonio. Hindi mo ako masisisi na gusto ko lamang bayaran na pagod sa trabaho ito. Gaya mo, may pamilya rin akong binubuhay. Di lang ikaw ang naghihirap dito. Makudaling sa init ang ulo. Kung hindi mo kayo sumunod sa trabaho mo dito, maghanap ka na ng ibang trabaho. Maraming papalit sa'yo dito. Huwag mo ako diktahan, Apolonio. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang sitwasyon ko ngayon. Siguraduhin ko sa'yo, ngayong araw na to ay hindi mo makakalimutan. Gloria! Oh, kuya, napabisita ka ata. Bakit ka narito? Gloria, nais lamang kitang kausapin. Kung pwede sana tayong dalawa lamang. Mahalaga talaga yung sasabihin ko, Noria. Kaya narapat na makinggan palagi. May mga narinig akong usap-usapan na mayroong organisasyon na nagpaplano bumuo ng revolusyon. Diyos mio, totoo ba yung mga sinasabi mo sa akin, kuya? Kung meron ka ng laman, bakit hindi mo ito sinabi sa ating gobernador? Ito pero, Noria. Maaari pa rin tayong madamay kung may makalaman ito. Alam na ang mga Espanyol. Kaya, hanggat maaari, ingatan mo yung sarili. Okay, nice one, okay. Honoria, kayo na pa kita pinagmamasdan. Hindi mo bumabagabag sa iyong kaisipan. Bakit hindi mo subukan ibahagi ang iyong nararamdaman? Ina, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Ngunit pumunta lamang kanina ang aking kuya, si Kuya Teodoro. May itinawalan siya sa akin. Sabi niya ay meron daw isang organisasyon na tinatawag na katipunan. Ano ang aking gagawin? Plano daw nila at ng kanyang mga kamiyembro na bumuo ng revolusyon laban sa Kastila. Ang katipunan? Sino-sino mga kasapi nito? Delikado ang kanilang gagawin. Honoria, ipatawag muli ang iyong kapatid at sabihin sa kanya na mas nararapat kung ipagtatapat niya ang kanyang nalalaman kay Padre Mariano. Siya ay isang pari na maaaring makaintindi at makatulong sa iyong kapatid. Natatakot ako! Natatakot ako, ina! Paano pag may mangyari sa akin? Paano pag may mangyari
mangyari kay Kuya Teodoro, sa aming pamilya, paano pag may mangyari kapag isinawalat niya ang katipunan na ito? Ulit tama ko kayo, Ina. Kailangan mag-care ng ginhawa sa aking kalooban. Kumbisihin ko si Kuya Teodoro. Mababaligin ko siya. Kumbisihin ko siya na sabihin din tungkol sa katipunan. Maraming salamat po, Ina. Maraming salamat po. Wag po! Inosente po kami! Ayaw ka dyan, wala akong pakialam! Bilisan mo! Wala po kami alam sa pinaparatang nyo! Timing ka! Bilisan mo! Tumayo ka dyan, baba! Pakawalan niyo po kami! Magkaksil tayo ng lipunan! Start! Takpin na lahat mga yan! Iyo bang nabalitaan patungkol sa Tagong Samahan? Ang tawag daw pala sa kanilang katipunan. Yun bang pinamumunuan ni Andres? Nag-aalab ang puso ni Andres, pati na rin ang ibang kasamaan naming katipunero, na para bang apoy kung mag-init, noong unti-unti na nababawasan ng mga Espanyol ang aming samahan. Mga kapatid, kakailanganin muna natin magtipon-tipon dito at hintayin ng iba pa natin mga kasama bago pa man tayo magtungo sa bahay nila Apolonio. Darating ang panahon na kakailanganin natin kumilos. Kung hindi, uubusin tayo ng mga walang awang Espanyol na yan. Supremo, kasama mo kami sa iyong laban. Hindi lang ito yung laban para sa ating sarili, kundi laban ito para sa ating bayan. Makakaasa ka na kasama kami hanggang sa huli. Maraming salamat kapatid. Ika-20 ng Agosto, nang ako'y makarating noon sa Balintawak kasama si Andres at ilan naming makasamahan. Sa gitna ng madilim at malamig na hangin dulot ng ulan, ay nagtungo na kami sa bahay ni Apolonio Samson upang pag-usapan ang gaganapin naming pag-aalsa. Mga kasama, ang ating mga hinaing ay pagkabigo ay isa lamang. Ang tanong lamang ay kung handa na ba ang bawat isa para itaya ang buhay para sa bayan. Ngunit kulang ang ating mga armas. Saan tayo kukuha ng ating panlaban kung patuloy tayong nagtatago mula sa mga Espanyol? Hindi malabo na kaya nila tayong ubusin ng isang labanan lamang. Wala tayong kalaban-laban. Mayroon tayong laban sa kanila. Kung mamayagpag sa ating puso't isipan ang kagustuhan na ipanalo ang kalayaan. Nagsama-sama tayo rito upang bumuo ng plano. At alam ko na kayo'y naririto dahil iisa lamang ang ating mitiin. At yun ang kumawala sa kasamaan ng mga dayuhan. Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Nagsimula ang pinakamahalagang pagpupulong ng Katipunan sa tahanan ng anak ni Tandang Sora sa Pugadlawin, na umabot sa mahigit na 1,000 ang mga kasamahan namin ang dumalo upang talakay na pagsimula ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Mga kapatid, ang sandali ng pagpapasya ay dumating na. Handa na ba tayong lahat lumaban sa nalalapit na Agosto 20? Handa na ba kayong itaya ang inyong buhay para sa kalayaan ng ating bayan? Supremo, hindi ba't masyadong maaga pa para makipaglaban? Paano ang ating mga pamilya? Kung lahat tayo ay magbubuhis ng ating mga buhay,
Sino na ang magtatanggol sa kanila? Kapatid, hindi mo ba naiisip na kung hindi tayo gagalaw ngayon pa lamang, apektado ang ating mga pamilya, pati na rin ang magiging pamilya ng ating mga anak sa darating na panahon. Ang ating paggagawa ng sakripisyo ay hindi lamang para sa kagustuhan natin na makamit ang ating kalayaan, bagkus ito ay upang maibahagi pa sa mga susunod na henerasyon. Subalit, Supremo, malakas ang puwersa ng mga Kastila. Paano kung hindi tayo magtagumpay dito? Hindi natin lalong makakamtan ng kalayaan. Hindi ba dapat pag-isipan natin ito? Walang tagumpay kung walang pagsasakripisyo. Kung magiging buo ang ating damdamin sa paparating na labanan, hindi nila tayo matitinag. Walang sino mang dayuang makakaagaw ng pagmamahal natin sa ating bayan. Sa ating patuuna pa lamang. Kaya dapat natin to angkinin. Kung gayon, ilabas ang inyong sedula at punitin upang patunayan na pa siyang humawak ng sandata. Mga kapatid, punitin ang sedula! Punitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mga anak ng bayan! Mabuhay! Sa araw na iyon sa Pugadlawin, nagkasundo ang aming samahan sa isang kasunduan na mapalaya ang ating bayan. Sa bakuran ni Juan Ramos, na puno ng sigaw, ng pagmamahal, ng pag-asa ang aming mga damdamin. At pagkatapos nito, dito na nagsimula ang mga labanan na nagpabago ng kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Mabuhay ang Katipunan! Sugod! Sugod! Maraming buhay ang nasawi sa Himagsikan na inakalan namin magdadala sa amin ng kalayaan. Iba't ibang emosyon ang aking nasilayan. Hinagpis, puot, galit at pagkadismaya. Dahil dito sa mga pangyayaring ito, itinatag ni Andres Bonifacio ang pamahalaang revolusyonaryo. Pagpupulong na ito ay para sa lipunan. Ang mga rumarami ng pagkakawala ng ating mga miyembro. May mga question ba kayo ng ibibigay? Ngunit Supremo, paano yung mga inisipin na damay? Dahil sa mga pagkakala natin maraming namatay na wala namang kamalay-malay. Maging ako'y dismayado, Trias. Ngunit huwag kayo mag-alala. Magtatayo ako ng isang pamahalaan. At ito ay magsisilbing tulay upang ipahayag ang mga boses ng taong naghahangad ng pagbabago at hustisya. Mabuhay Supremo! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Kami mauuna muna. Makalipas ang ilang buwan, naging maayos ang pamamalakad ni Supremo. Ngunit na kahit ang ganoon, hindi pa rin natapos ang alitan sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo. May sulat sa inyo. Sulat? Magandang balita. Ito ay magandang pagkakataon para lutasin ang itbaan sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo. Kung gano'n, ba magandang balita nga yan? Oo. Tara. Ang Supremo! Bago natin pag-usapan
ang pagpaplano depensa laban sa mga Kastila. Bakit hindi muna tayo pumili ng mamumuno dito sa Cavite? Sapagkat magkaiba ang hangarin ng Magdalo at ng mga Magdiwang. Kaya nga narito ang ating Supremo. Maaari natin pag-usapan at ayusin ang problema. Kaya kung may mainam siyang desisyon para sa katipunan. Walang galang ka. Mataas ang claim ko sa Supremo sapagkat siya ang nagtatag ng revolusyon. Ngunit hindi dapat siya mamuno. Hindi niyo ba alam? Tuloy-tuloy na ang pagkatalo ng katipunan sa Maynila. Maghinay-hinay ka sa salta, Bandomero. Kaya lamang kayong mga kapitan nyo nanalo dito dahil wala kayong mga kalaban dito. Habang kaming mga nasa Maynila, kami ang sumasali sa mga puwersa ng Kastila. Tama na yan. Kaya muna natin siya matapos. Ngunit ang tumatayong gobyerno natin ay ang katipunan. Meron tayong batas na sinusunod. Hindi tayo abot sa kanilalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na simulan ng katipunan. Para sa tapat at sangalan ng demokratiko, kailangan natin magsagawa ng bagong halalan upang bigyang respeto at karapatan ang ating mga kapatid na pumili ng bagong mamumuno ng gobyerno nito. At kung magputa tayo ng isang gobyerno, walang ibang dapat mamuno nito kundi ang Supremo. Dahil siya ang nagtayo at nag-organisa ng katipunan. Marami tayong mga kapatid na lumalaban na hindi parte ng katipunan. Kung ang Supremo ay may tiwala sa kanyang kakayahan, walang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang halalang ito. Ang nanalo bilang Pangulo, Emilio Aguinaldo. Dahil sa Andres na nakakuha sa pangalawa sa pinakamaraming boto, dapat lang siyang itanghal pangalawang Pangulo. Sandali, kailangan marinig natin ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo? Si Andres Bonifacio ang pangalawang Pangulo? Hindi kami sang-ayon! Hindi kami sang-ayon! Hindi kami sang-ayon! Hindi sapat ang sumasang-ayon lamang. Kailangan natin magkaroon ng isa pang botohan. Bilang Director de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lang, hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos na abogasya ang posisyong ito. Alam niyo naman na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin niyo? Magagampanan ba ito ng isang walang pinag-aralan? Tirona, kanino mo pa ako iniinsulta? Inaamon ba ako? Premo, wag mong gagawin yan. Malinawan na pagkasunduan. Gagalangin ang kalalabasan ng halalan na ito, pero ano? Kayo ang unang sumira ng usapan na to. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ako ang halalan na ito. Hindi ko isinakripisyo ang aking buhay upang humantong sa ganito. Hindi ako ang inyong kalaban. Dahil sa hindi pagsunod sa atin ni Bonifacio, mas lalong magiging sanhito ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng Magdalo at Magdiwang. Maraming papanig kay Andres. Hindi sumusunod sa atin ng mga katipunan. Panigurado, magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa ating bayan. Kapag hindi tinanggal si Bonifacio, baka maging kalaban pa natin sila. Wala akong magagawa. Takpin si Andres. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pangkaraniwang araw ng pamilya Bonifacio ay naging kahindik-hindik ang mga pangyayari, lalo na sa mga sumunod na trahedya na kanilang naranasan. Mga kapatid, ano po kailangan nyo?
Anong ginagawa niyo dito? Andres! Wag! Ginawa niya sa asawa ko! Takpin niyo na lahat yan! Gregoria! Gregoria! Hindi man lang kita na pagtanggol. Bagamat kalayaan lamang ang hangad ni Andres para sa ating bayan, sa kabila ng malinis niyang intensyon, nagdulot pa ito ng kapamakan sa kanya. Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio, ang dalawang traidor. Hindi kami mga traidor. Hindi kayo traidor? Hindi ba't balak niyo papagsakin ang pamahalaan? Wala kaming binabalak dyan. Manahimik ka! Tapusin na ang hukuman na ito. Ikaw, Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio, ay inaatulan ko ng parusang kamatayan. Muntik nang makamtan ni Andres ang kanyang kalayaan at ng kanyang kapatid. Ngunit ito'y napigilan pa. Kailangan natin panindigan ang ating mga desisyon. Si Andres ay isang lason sa ating pamahalaan at mga plano. Kaya't pag-isipan mong mabuti. Ngunit napakalaking tulong ang ginagampanan ni Andres sa ating bayan. Buong puso siyang lumalaban sa mga Kastila, makamtan lamang ang kasarindang matagal na nating inaasar. At alam natin lahat na ginagawa niya yun hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa ating lahat. Kaya hindi ako makapapayag na ako magiging dahilan ng kanyang pagkamatay o ni mabahira man lamang na kanyang dugo ang aking mga kamay. Kaya nakapag-decision na ako. Binababa ko ang kanyang sentensya at hinakatulong na lamang siya ng pagpapatapon. Masusunod, Emilio. Sa tingin ko yung nagkamali ng desisyon si Emilio. Di niya man lamang ba naisip na kasira si Andres sa bagong pamahalaan na kanyang binubuo. Sang-ayon ako sa iyo. Bakit nga ba hindi natin kausapin si Emilio upang maprotektahan natin siya sa maaaring gawin ni Andres sa kanya at sa pamahalaan? Emilio, sigurado ka na ba sa iyong desisyon? Hindi mo ba naiisip na baka makaapekto lamang si Andres sa iyong pamamahala? Ano naman ang iyong pananaw dahil kailangan niya? Kailangan pag-isipan mabuti ang iyong desisyon. Kung hindi, maraming aberya ang mangyayari kung ipagpapatuloy mo ito. Kung gaya'y dapat lang ang baguhin ng desisyong binatawan ko. Ang malagim na pangyayari na kanyang sinabi at ng kanyang kapatid ay patuloy na magiging simbolo ng kanilang katapangan sa kanilang pakikipaglaban para sa ating bayan. Pinatawag niyo po ako, General. Makinig kang mabuti at sundin ang aking mga sasabihin. Kunin mo si Andres at Procopio at dalhin mo sa burol ng tala. At may padadala ko sa iyo. Ngunit, ipangako mo na hindi mo ito bubuksan hanggang sa makarating kayo sa nagpatong. At kapag nakarating na kayo doon, ay maaari mo na itong buksan. Nangangako po ako at makakaasa po kayo, General. Hindi kami dadali. Aray. Kanina pa tayo naglalakad, kapatid. Baka pwedeng maupo muna tayo. Saan to? Bakit nyo kami dinala dito? Ang utos lang sa akin ay dalhin kayo sa burol ng tala. Anong utos yan? Wala din akong alam. Komandante lang ako. Malayo sa mga may kapangyarihan. Sumusunod lang ako sa utos sa akin. Narito na pala tayo. Alinsunod sa Konseho de Guerra na naganap sa Maragondon noong 8 ng Mayo, laban sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Kayo ay hinahatulang barilin upang mamatay. Kayo at ang mga kawal sa ilalim ng iyong kapangyarihan ay inuutosang barilin ng magkapatid. Ipinatatalastas sa inyo ng anumang kakulangan o kapabayaan sa pagsunod ng utos na ito ay papatawan ng bisa at kautusan na nakasaad sa Código de Enjuiciamiento Militar Espanyol.
Patayin nyo na sila, Supremo. Kapatid, patawarin mo ako. Takbo! Dugot pawis ang inialay, ni hindi tinanaw ang alinmang yaman o tagumpay, hanggang ang kalayaan ay sumiklab sa dulo ng kanilang laban. Patawarin ako. Kapatid, patawarin mo ako. Wala akong magagawa, Supremo. Sumusunod lang ako sa utos. Sa pamagkakataon. Sa kabila ng hangarin para sa kapayapaan, dinanas pa ang kataksilan mula sa mga tao sa sariling bayan. Ganun pa man, ang natapos at naiiwang gawa ay hindi nawa mawala sa puso't isipan ng madla. Hindi sayang ang naging pagpapagal dahil sa dulo nagkaroon ng kalayaan ang Pilipinas kong mahal.